moments later. Is called metaneo. Repentance is deemed essential for salvation. It is a continuous lifestyle for believers. Kanina nabanggit ng ating kapatid, ang salvation ay para sa mga taong hindi pa ligtas. And repentance is para sa mga taong hindi ligtas at mga taong ligtas na ngunit nagpapatuloy sa pagkakasala. At nabanggit din po kanina, Romans 10:10, walang sino pang matuwid. And Romans 3:23, it was stated, ang sabi po doon, lahat po tayo ay nag-fall sa glory ng ating Panginoon. Kaya ni isa sa atin walang matuwid. Lahat tayo hindi tayo makaabot doon sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ngunit, salamat sa mabuting balita. Ang sabi po sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and will forgive their sin and heal their land. Hindi lang po ang repentance ay nabanggit sa mga Mark, Luke, John, sa kabuuan ng New Testament, maging po sa Old Testament. Ini-encourage, iniimbitahan tayo ng ating Panginoon. Kasi bakit? Alam ni Lord na kailangan natin. Sino tayo para imbitahin ng Diyos? Pero bakit pagka nag-iimbita ang Diyos, tayo pa ang ayaw sa invitation? If we really knew, if we really are humble enough to recognize na wala tayo, we are not worthy for this invitation from the Lord. Pero bakit nagpapatuloy tayo nagmamatigas? Bakit nagpapatuloy tayo nagmamatigas? Iniisip po ba natin na ang repentance o ang salvation ay para lamang sa ating own self? No, hindi po. A direct call to turn away from sin and accept the good news. Ang kanyang mga salita is inviting us. Ipinapakita niya sa atin na tayo ay nangangailangan ng salvation. Ngunit paano po ba tayo makakalapit sa salvation na ito? It will start with repentance. Repentance. Kailangan natin magsisi. Kailangan po natin i-acknowledge na tayo ay nagkasala. Na tayo ay hindi natin kaya na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating power. Self-will. Righteous, but sinners to repentance. Iniisip natin, mas makasalanan ng isa. Mas matuwid ako kaysa sa isa. Alam niyo po, napaka-natural yun sa isang tao. Lalo na po kapag once na tumanggap sa ating Panginoon. Aminin man po natin o hindi, ang lagi natin iniisip kapag sinasabi na pagtanggap sa ating Panginoon, iniisip natin sila na lang. Lalo sa iba't ibang kasalanan, sa iba't ibang paraan. Sa isip ay hindi niya binibigay kung walang nangangailangan sa atin ng salvation at repentance. Do you believe? Pangalawa po, Jesus clearly states the purpose of His ministry. I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Kapag hindi tayo nagsisi, tayo po ay mapapahama. A warning about the necessity of repentance, an exhortation toward earnest change, to whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and diligent. Sino daw po ang pinaparusahan ng ating Panginoon? Pinapalo niya ang kanyang mga binawa. Ang kanyang itinutuwid kapag makatotohanan. Tunay na katotohanan lamang po ang masasabi. Minsan, hindi natin natatanggap ang katotohanan dahil lagi-lagi po ang katotohanan ay masakit. Amen po ba? Pero kapag hindi natin ituturo ang katotohanan, ano po sa katotohanan? Dahil ang katotohanan lamang maaaring makapagdala sa atin sa katotohanan. Maliwanag po ba? Ano ang katotohanan po ngayon sa ating buhay? Tingnan po natin ang ating mga sarili. Ano ang katotohanan sa akin? Katotohanan po na ikaw at ako ay nagkakasala. Na ikaw at ako ay nangangailangan ng kaligtasan. At katotohanan po na ikaw at ako ay kinakailangan magsisi. Katotohanan po na ikaw at ako ay kailangan tumawag at lumapit sa Kanya. Amen po ba? Katotohanan ang ating Panginoon sa Kristo. Ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga itinuturo, ang Kanyang
Ngayon sabi ni Sister Cynthia, hindi man action. Kung memorize na rin natin, ang tanong lang, minister ko ba sa akin? Tanongin po natin ako sa inyo. Nag-minister ko ba ito sa akin? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigyan niya ang kanyang bukong anak. Dahil kayo na lang ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Bitahin, maniwala at maniwala sa kanya para tayo ang maging kasagutan ng buhay na naman. Ang grace na tayo ay naligtas. Hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga gawa, kung hindi sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Sa ating pag-itiwala o pananalig. Hindi ni sino man makapagmalaki na ang kaligtasan ay hindi galing. Kapag may nagtatanong, handa ka naman kunin ni Lord ngayon? Yes, I am ready. Isipin mo sa iyong kaibuturan. Ready? Ready po ba tayo yung gagawin natin? Iniisip mo natin yung nasa Pilipinas, iniisip natin yung trabaho natin. Saan nakasal ang ating mga Diyos? Marami tayong plano. Ngunit kailangan po natin na sa ating mga plano, magsimulan tayo sa pagsusok. Sa isang panalangin na muli na sama-sama tayo mananalangin, nais ko pong maging totoo sa ating mga puso. Na tayo Yoka Artiansa Remix.